Ngayong umagang ito ay patuloy po nating tingnan ang kalooban ng Diyos pagdating po sa ating pananampalataya. Maaring pong ito pong topic na ito ay lagi na po nating nadidinig, pero alam nyo, ang nais ng Panginoon sa atin ay hindi tayo manatili na kung saan, nasaan tayo ngayon. Nais ng Diyos na tayo po ay mag-level up ng ating pong pananampalataya. Ang pananampalataya po natin ay kailangan, sabing ganon, we need to have a daily walk with God. Amen? At nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ang ating pong kaligtasan ay assured na. Amen po ba? Sino po dito yung mga taong tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay? Dahil po sa biyaya ng Panginoon, sa magitan ng ating pananampalataya, tayo po ay naligtas. Tama po ba? Okay? Pero iba po yung pagtitiwala natin dahil tayo ay nagtiwala sa biyaya ng Panginoon at iba din po yung pananampalataya na tayo ay lalakad na merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Walking with the Lord Jesus is the most exciting life a person can live. Naniniwala ba kayo ang ating paglakad na kasama ang Panginoong Hesukristo ay itong isang karanasan na napakaganda at napakasaya habang tayo ay nabubuhay. Amen? So, hindi lamang po dapat tayo mamatay sa ating pananampalataya, but most importantly, we need to live in our faith in God. Amen? So, wag niyo munang asamin na tayo mamatay sa ating pananampalataya. Kundi asamin natin, no? Napakasarap mamuhay na kasama ang Panginoon dito sa lupa. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ngayong umagang ito ay tingnan po natin sa konteksto ng banal na salita, no? Yung paglalakad po natin na merong pananampalataya. So alam po natin, sabi ko kanina, na tayo ay assured na sa ating pong tahanan sa langit, no? At bawat isa sa atin ay merong mansyon sa langit. Amen po ba? The opportunities ahead are full of hope, and you have the very best companion in the path of life anyone could desire, the living God. So, napakasarap po na naisin natin, maranasan po natin ang buhay na Diyos sa buhay natin. Although tayo po, sabi ko kanina, tayo po ay naligtas na, ito po yung one-time experience natin. Tama po ba? Ang pagtanggap po sa Panginoon at pagtanggap sa Kanya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa atin, no, ay isang beses lang na experience ng buhay natin. Hindi tayo paulit-ulit. Sabi mo, hindi paulit-ulit yung experience natin ng eternal life. Di ba? Once na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin with all our hearts, no? Tayo po ay may assurance na tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggang ng Panginoon. Amen. So, but what can you expect on this daily walk with Him? Ano ba ang ine-expect natin pagkatapos nating maligtas? Ano po yung ine-expect natin na tayo po ay naglalakad at maglalakad na kasama ang Panginoon? First, kailangan po ma-assure tayo na kailangan makilala natin ang Panginoon, alamin natin kung ano yung kanyang kaparaanan, in intimate, in a personal way. So, una po yun, dapat alam po natin ano ba yung kalooban ng Diyos, yung personal nating relasyon sa Kanya. Okay? Pangalawa, we need to discover His will and purpose for our life. Kailangan po, alam po natin yung layunin ng Diyos. Okay? Madiscover po natin yung kalooban at yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, kailangan po nating matutunan, makinig, at sumunod sa ating Panginoon. At susunod doon, kailangan po nating maranasan yung kanyang unfailing presence, yung kanyang walang hanggang presensya, walang hanggang kapangyarihan at karunungan sa ating mga buhay. Yung pong susunod doon ay kailangan po, matutunan po nating lumakad ng may pananampalataya. Sabihin natin, lumakad ng mayroong pananampalataya. Walking in faith. Ito pong topic po natin ngayong umaga, ang title po is Growing and Advancing in Faith. Yan. So, pag sinabi po natin growing and advancing, meron pong progression. Nagbe-build yung ating pananampalataya. Hindi po natapos yung ating pananampalataya nung tayo po'y sumampalataya sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas.
So we need to, sabi nga, umakyat po tayo ng isa pang level. So napapansin nyo siguro, yung pag-aho ako na-assign ay laging merong level na kailangan maabot natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi kung hindi po tayo magle-level up at magiging stagnant ang ating pananampalataya, ay ibig pong sabihin, wala po tayong paglago. Hindi ho tayo magmamature. Amen po ba? So God wants you to grow and advancing, no? Gusto ng Panginoon na tayo po'y lumago at tayo po'y mag-move ahead, okay? Sa ating pong pananampalataya. Many people accept Christ as their Savior and do not realize this only the beginning of their relationship with Him. So some believe they can stay where they feel safe and comfortable and merely talk about trusting God. Maaaring yung iba, no? Sabi na, ay, okay na lang to. Atin na lang ako every Sunday, every midweek. Okay, tapos okay na kasi yun yung aking pananampalataya. Ako'y magtitiwala sa Panginoon. Pero however, sabi pong ganon, ni Charles Stanley, no? At ako po'y nakikinig po sa kanya nung isang gabi, no? Sabi niya, however, sabi niya, the Father desires more than that for each of us. Sa bawat isa sa atin. His plan is that we mature in our knowledge and understanding of His ways, living vibrant lives in obedience to Him. So, ibig sabihin po, nais po ng Diyos na tayo ay patuloy na lumago. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. He wants us to grow in our faith, which is the confident conviction that He will do all He has promised. Okay? Ang sabi doon, yung pananampalataya daw is our conviction, no? He wants us to grow in our faith, which is the confident conviction. Okay, next slide please. Nandiyan na yata yun. Okay, yung pananampalataya daw natin ay yung kasiguruhan natin. Yung buo ang loob natin sa pagtitiwala na ang Diyos ay gagawin niya ang lahat ng kanyang mga pangako. Yan po yung ating pananampalataya. Amen? Sabi, this is the confident convictions that He will do all He has promised. As you're growing in faith, sabi nga nun, yung trust ba natin sa Panginoon ay nag-i-increase o nagdi-decrease? Marami pong magagawa ang pananampalataya sa buhay ng mga mananampalataya. Amen po ba? Do you believe that God hears and answers your prayers? Wala yatang sumasagot. Wala yan. Do you believe? Sabi nga nun, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin? If you have been struggling, sabi nga nun, kung tayo nag-i-struggle sa katotohanan yan, no? At meron tayong unbelief, meron tayong doubt, no? It is possible that you have begun to stagnate in your faith. Kapag tayo'y, ang pananampalataya po natin ay unti-unting nagkakaroon ng disbelief, nagkakaroon tayo ng takot, ay unti-unti po tayong nag-i-stagnate sa ating pong pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? No? Hindi man umaangat, bumababa yung ating pananampalataya, at pagkatapos noon, sabi nga, magkakaroon na tayo ng mga failures sa buhay natin. The Father wants to bless you and work through you in a powerful way, but you must trust Him to do so. You see, many believers are not being used by the Lord because they are unwilling to rely upon Him. So marami pong mga anak niya, no? Maraming mananampalataya, hindi magamit-gamit ng Panginoon dahil unwilling silang magtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Tingnan po natin yung Matthew chapter 14, no? At ito po ay well-known sa atin, yung paglakad ni Pedro, no, sa tubig, no? Tingnan po natin yung scripture na yon. At ang sabi po doon sa verse 22, Mark chapter 14 verse 22 to 33. Ang sabi po doon, immediately after this, Jesus insisted that his disciple get back into the boat and cross to the other side of the lake. He sent the people home. After sending them home, he
he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from the land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified in their fear. They cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called him, "Lord, if it is really you, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" When they climbed back into the boat, the wind stopped. The disciple worshiped him. And the disciple says, "You really are the Son of God," they exclaim. Amen. Dito po makikita po natin na yung kung paano si Pedro, no? Makikilala po natin si Pedro nung kanya pong mga unang experience sa Panginoon. Nung siya po ay tinawag ng Panginoon, siya po ay isang mangingisda. Amen po ba? At yung experience na sa Panginoon, meron silang experience na yung sila ay nung siya ay nilapitan ng Panginoon at sinabi niya, "Pedro, kailangan ko yung bangka mo dahil magpipreach ako sa maraming taong ito." Di ba? So, ang ginawa ni Pedro, dahil siya ay tinawag ng Panginoon, pinagamit niya yung kanyang bangka sa ating Panginoon. Amen po ba? At pangalawang experience niya sa Panginoon, nung sila po ay pumalaot at sila po ay bumalik na walang anumang huli, at ang sabi ng Panginoon sa kanila, "Pedro, bumalik ka dun sa laot." Sabi niya gano'n, "Ihagis mo yung lambat mo." Amen? Pero doon makikita po natin yung level ng pananampalataya ni Pedro. Bakit po? Kasi alam na alam ni Pedro, no? Galing na po siya. Siya ay isang skilled na mangingisda. At ang Panginoong Jesucristo ay preacher. So magkaiba talaga yung, di ba? Kung ikaw yung skilled na tao, sasabihin mo, "Lord, ikaw lang ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, pero ako'y mangingisda. Ako'y skilled. Magaling akong mangingisda." Di ba? Kung sa loob ni Pedro, galing na nga kami dyan sa laot, wala kaming nakuha, tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, i-throw ko ulit yung aking lambat. No? Pero alam nyo, because Peter, no, si Pedro ay mayroong pagtitiwala sa Panginoon, nag-level up yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, di ba, ang ginawa niya, sumunod siya sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, nung kinas nila yung net, di ba, sabi nila, nung pag-angat nila, almost masira yung kanilang bangka dahil sa dami ng kanilang nahuli. Amen? Andiyan po ba kayo? So dito po sa ating pong istorya ngayon, no, makikita din po natin si Pedro, no? Although meron siyang faith failures doon po sa istorya, pero bago natin siya husgan, tingnan po natin yung ginawa ni Pedro. Ano yung nag-cause sa kanya kung bakit siya nag-level up o nag-advance, nag-grow sa kanyang pananampalataya. Amen ba? Nung sila ay sinabi ng Panginoon, sige, Pedro, pumunta kayo sa kabilang ibayo, no? So, ibig sabihin, sila po ay, kunyari po, ay nandito sila, no? At sila ay pupunta sa kabilang ibayo. Ang gagawin po nila ay sila po ay sasakay ng bangka. At para sila ay makarating doon, no? Ay sila po ay, alam nyo, tiningnan ko yung Bible, no? Sabing ganon, mga 15 to 20 miles, no? Yung kanila pong pupuntahan sa magitan ng pagro-roll lang, no? Wala pa kasing demotor na bangka nun, di ba? Kung demotor lang, walang problema. Pero ang ginawa nila Pedro at yung mga disciples, no? Sila po ay nagsimulang magsagwan. At ang sabi ng Biblia, yung kanila pong, yung current na kanila pong binabagtas ay opposite sa kanila pong papupuntahan.
So napakahirap pong magsagwan. Pero alam niyo po, sila po ay mga fisherman. At alam po nila yon. Kayang-kaya nila yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, may tiwala ang Panginoon. Di ba? Sabi niya, mga disciples, mga alagad ko, pumunta kayo dun sa kabila. Okay? At ako muna ay may iiwan dito. Dahil anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? Dahil pagod na pagod siya, gusto niyang makipag-fellowship sa ating Ama sa Langit. Pumunta siya sa isang secluded area, sa bundok, sa hill, para siya ay manalangin. Okay? Pero nung madaling araw na, biro nyo, siguro gabi sila nagsasagwan, madaling araw na, nandun pa sila sa gitna ng river, ng Sea of Galilee. At inabutan sila ng Panginoon doon. Bakit? Anong ginawa ng Panginoon? Siguro pagbaba ng Panginoon, di ba? Sabi niya, sige, susundan ko na itong mga disciples. Alam din ng Panginoon kung ano yung tatahakin ng mga disciples. Tama po ba? Jesus Christ is the all-knowing God also. Di ba? Alam niya yon. Nilagay sila sa isang pagkakataon na yung kanilang pananampalataya ay masusubok. Amen? So, nung sila po ay nandun sa kalagitnaan, sabi nga, mga 3:00 ng madaling araw, no? Naglalakad si Jesus, no? Siguro, medyo pakanta-kanta si Lord dahil siya ay nakapag-fellowship sa Panginoon, di ba? Maganda yung kanyang fellowship, di ba? So, nung mga ilang kilometro na, no? Mga 5 meters or ilang kilometro, okay, nakita siya ng disciples, no? Pero ano nangyari doon sa mga disciples? Di ba? Sabi doon, sila ay natakot. They are very terrified. Takot na takot. Di ba? Anong sabi nila? Naku, may multo. Sino takot dito sa multo? Sa daga, sa ipis. Sabi nila, nung naglalakad ng Panginoon, no? Hindi nila na-notice na ang Panginoon yun. Sabi nila, naku, multo, natakot sila. Pero hindi sila natakot doon sa mga malalaking waves, di ba? Tama ba? Yung hindi sila nahirapan doon sa hindi sila nagrereklamo, nahirapan. Pero natakot sila doon sa presensya ng Panginoon. Akala nila ay multo. Amen po ba? Pero nung sinabi kaagad ng Panginoon, nung sinabi nila, it's a ghost, no? Sabi ng Panginoon, hindi. Sabi niya ganoon. Sabi ng Panginoon kaagad sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Ang Panginoong Jesus to. Di ba? So ano nangyari? Nung si Pedro, narinig niya na si Jesus nga lumalakad doon sa water, and sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, gusto ko ring makalakad. Paparianin mo ko. At ako'y lalakad. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Wag na, Pedro, baka malunod ka. Yung ba sabi ng Panginoon? Wag na, Pedro, baka hindi mo kayanin. Di ba? Lakas-lakas nga ng hangin dito. Lakas-lakas ng alon. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Come. Ilan sa atin ang nagnanais na sumunod sa Panginoon? Naku, ilan? 1, 2, 3. Pero alam nyo, minsan ang Panginoon ilalagay tayo sa isang pagsubok na kung saan wala tayong ibang papalingan kundi ang Diyos. Amen? Tama ba? Minsan, komportable na lang tayo. Doon na lang tayo sa pangpang. Ayaw natin doon sa boat, sumakay sa boat. Amen ba? Ayaw nating patesting yung ating pananampalataya. Sasabihin natin, nagtitiwala ako sa Lord, pero dito na lang ako, Lord, okay? Pero sila na lang. Yung pupunta sa kabilang ibayo, o pupunta kami sa ibang barangay para mag-share, sila na lang, Lord. Di ba? Pero ako nagtitiwala sa iyo. Amen ba? So anong ginawa ni Pedro? Nung siya ay tinawag ng Panginoon, anong ginawa ni Pedro? Tumingin ba siya sa tubig? Pero alam na alam ni Pedro na wala pang nakakagawa noon sa isang natural na tao na siya ay maglalakad sa tubig. Alam na alam ni Pedro na kapag siya ay lumabas o humakbang sa tubig, siya ay lulubog siya. Pero bakit? Bakit nung tinawag siya ng Panginoon, nakapokus yung kanyang pananampalataya doon sa salitang sinabi ng Panginoon? Ang sabi natin, faith is the confident, di ba? Confident conviction. Buo yung loob niya na kung ano ang pangako ng Panginoon ay gagawin niya. Amen po ba?
So sabi ng Panginoong Jesus, come! Ano sinabi ni Pedro? Di ba? Kaagad ay naglakad siya. Di ba? Katulad ko, naglalakad. Di ba? Naglakad siya. Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Ang kailangan lang ay tumugon tayo doon sa sinasabi ng Panginoon. First step is to hear God's word and obey. Pero alam natin yung istorya. Nung siya ay naglalakad na, di ba? Excited na siya. Pero nung nakiliti yung talampakan niya siguro ng alon, di ba? Bilang nakiliti. Di ba? Naging conscious na siya kung ano yung laki nung alon sa kanya, di ba? At natakot siya. He began to be terrified. He began to be afraid. Siya ay natakot. Tama ba? Ano ibig sabihin natin dito? Kapag yung focus natin ay nawala sa Panginoon, takot ang magki-creep in sa ating puso. Alam natin na ang takot ang siyang papatay sa ating pananampalataya. Amen? So, kailangan mag-level up. Sabi mo, mag-level up. Ayan. Ngayong umagang ito, itingnan po natin kung paano tayo mag-grow sa ating pong pananampalataya. Paano tayo mag-a-advance sa ating pong pananampalataya. Number 1, ways that we can, sabi nga, yung kaparaanan kung paano tayo lalago at mag-a-advance sa ating pong pananampalataya. Number 1, our faith grows through facing and overcoming adversity and trials. Amen ba? Para tayo lumago, kailangan harapin po natin. Sabihin natin, harapin natin. Our faith grows through facing and overcoming and yung ating pong adversity o yung mga problema natin at yung ating pong mga pagsubok sa buhay natin. Kailangan po yun sa pananampalataya para mag-grow tayo. Hindi po tayo mag-grow kung hindi po tayo aharap sa ating pong mga sitwasyon ng buhay natin. Amen? So, yung last po natin, sabi natin, yung lifeline natin, napakinggan niyo po ba last ako pong nagsalita dito, yung mga lifeline natin, di ba? So, kailangan, we need to face, our adversity, Hindi lamang natin kayang dapat harapin, kundi dapat ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin. Sabi mo, kailangan harapin at mapagtagumpayan. Okay? So, yun po ang kailangan po natin na para tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya. So, kailangan po mag-hold po tayo dun sa ating pong mga pangako ng Panginoon, anuman yung mga challenges na ibinibigay po sa atin at nararanasan po natin, kailangan pong tayo pong harapin yon. Amen? So, He will challenge us to obey Him even though our circumstances appear absolutely impossible. Kahit na po parang imposible sa atin, pero kung haharapin po natin, makikita po natin kapag tayo sumunod, ang gagawin ng Panginoon, ipagtatagumpayin po tayo ng ating Panginoon. Amen? Remember Peter, di ba? Nung siya ay palubog, ano sabi niya? Ano sabi ni Pedro nung siya ay palubog na? Lord, save me. Hindi, ang ginawa ba ng Panginoon sa Kristo? Ano ba ng Pedro? Tinawag na nga kita Binigyan na nga kita ng kapangyarihan para maglakad Di ba? Habang lumulubog ba siya, sinesermonan niya si Pedro? Ganun ba si Lord? Hindi. Di ba? Ano sabi doon? Immediately, anong ginawa ng Panginoon? Kinuha kagad yung kamay ni Pedro at inangat siya at binalik siya doon sa bangka. Amen? Alam niyo, maganda sa Panginoon, ganito yun. Yung pananampalataya niya, nais niyang matest sa atin. Kaya ang gagawin ng Panginoon, may mga sitwasyon sa buhay natin, may mga challenges sa buhay natin, na fit sa ating pananampalataya, ay ibibigay niya sa atin para matest yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Diba? Sabi sa Corinthian, ang Panginoon, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok, kundi kung tayo ay dumaranas ng pagsubok, di ba? Sabing ganoon, ay tayo ay bibigyan niya ng kaparaanan, ng kalakasan at kaparaanan upang tayo ay magtagumpay sa ating mga pagsubok. Amen?
Kaya kung dumaranas tayo ng mga difficulties, adversity sa buhay natin, yon ay pit sa ating pananampalataya. Amen? Hindi ka bibigyan ng isang bagay ng Panginoon na hindi mo kakayanin. Amen ba? So yung iba ayaw na. Pambihira naman, kaya naman pala, si Lord talaga binibigyan niya ang pagsubok. Minsan parang gusto ko na mag-give up, no? Di ba? Sabi natin sa lifeline natin, don't give up, don't quit. Di ba? Kasi yan ay pagsubok lang. When you ask help to God, anong gagawin ng Panginoon? Immediately, tayo po ay re-rescue ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Hindi ba kayo natutuwa niyan? Okay? So, napaka-buti ng ating Panginoon. Okay? So, last week po, kami po ay dumalaw sa isang kapatiran po natin. Nandito ba si Brother Sunny? Asan ba si Brother Sunny? Ayun, no? Tingnan niyo si Brother Sunny. Okay? Nung pinuntahan po namin niya sa ospital, no? Ang dami niyang tubo sa bibig, sa kanya pong mga braso. Sabi niya nga kanina, kinikwento niya, talagang sabi niya, nagpaalam na siya kay, sa kanyang asawa, no? Sa kanyang mga anak, no? Na Lord, talagang hindi ko na kaya. Pero alam nyo, dahil sa pananampalataya, hindi lang yung ating mga panalangin at yung ating pananampalataya, kundi yung kanyang pananampalataya ng kanyang may bahay at ng kanyang mga anak. Biro nyo, nakita namin kanina, nagdadrive na, parang walang nangyari. Palakpakan natin ng Panginoon. Nandun na po siya sa banig ng karamdaman at nandun na yung kamatayan. Pero, purihin ang Panginoon. Dahil sa pananampalataya, no? Nandito siya, buhay na buhay. Amen? Alam nyo, sabi ko, Lord, tama. Yung mensahe ngayong araw na ito, nakita ko si Kuya Sani. Sabi ko, ito yung tupat totoo, no? Di ba? Sino dito yung nasa bingit na ng kamatayan? Yung nawawala na ng pag-asa. Okay? Minsan tayo dadali ng Panginoon dun sa mga kinatatakutan natin na maghahantong sa kamatayan para matest yung ating pananampalataya. Andiyan ba kayo? Pangalawa, our faith grows through understanding God's nature. Ang ating pong pananampalataya ay lalago sa magitan ng ating pangunawa sa katangian ng ating Panginoon. Amen? The Lord is fully trustworthy. He is omnipotent, omniscient, omnipresent. Ang ibig mong sabihin doon, ang Panginoon, ang Diyos, no? Siya ay ating matibay na sandigan. Siya ang ating, sabi nga ang Diyos na laging nasa atin, kasama natin. Kahit saan ay nandoon siya. Omniscient, omnipresent, kahit anuman ang ating hinaharap sa ating buhay ay laging naroon ng Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kailangan po maunawaan po natin yung nature ng ating Panginoon sa buhay natin. Kung ang alam lang natin sa Panginoon, ang katangian ng Panginoon ay siya ay tagapagligtas ko lang. Oo, tama yon, pero sorry, dahil hindi mo makita kung ano pa yung meron ng Diyos para sa iyo. Amen ba? So kailangan po magsaliksik po tayo, tingnan po natin yung ating pong pinag-aaralan, sino ba ang Diyos sa buhay ko? Amen po ba? Sabi ko kanina, ang Diyos ay mapapagkatiwalaan at matibay na sandigan. Siya ay isang banal na Diyos, mapagmahal na Diyos, mahabaging Diyos, at punong-puno ng pagpapatawad na Diyos. His love and mercy, sabi nga noon, and His faithfulness endures forever. Amen ba? So, kailangan po ma-discover po natin, makita po natin yung kanya pong unfailing character, that we realize we can completely rely upon Him. Therefore, we should make every effort to spend time with Him and get to know Him more intimately. Sino dito yung merong mga daily devotion sa Panginoon? Daily prayer. Kung ang Panginoong Jesucristo nga, di ba?
Umaakyat pa siya sa isang place o sa isang bundok para lang manalangin. Bakit? Kasi gusto niyang ma-recharge, gusto niyang makita pa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Hindi porke tayo matagal ng mga Kristiyano, pastor na tayo, mga leaders na tayo, hindi, kailangan, ano ko na yan, memorize ko na yan. Di ba? Pero kung ang Panginoong Kristo nga, gusto niyang maging katulad tayo niya, no? Tayo ay lumago ng punong-puno ng karunungan at ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo, our faith grows through meditating on the Word of God. Sabi nga dito, of course, one way we can know the Lord better is through His Word. Tama po ba? So, importante na meron po tayong Biblia sa ating pong tahanan, sa inyong mga iPad, amen? Sa inyong mga smartphone, okay? So, usong-uso na yan, no? So, napakadali, okay? Bit-bit na natin yan every day. Pero ang tanong binabasa ba natin? Binubulay-bulay ba natin? Amen ba? Nandiyan po ba kayo? In fact, we cannot grow in our relationship with Him if we ignore the Scripture. Kapag hindi po tayo maglalago, no, kung hindi po natin binibigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. At ang sabi po ni Charles Stanley, sabi niya ganoon, the Word of God or the Scripture, it is the fuel of our faith and how we direct our paths. So sabi ganoon, ito daw ay gasolina natin. Amen? Kung ang sasakyan kailangan ng gasolina, ganun din po ang mga Kristiyano, kailangan po natin ng salita ng Panginoon. Hindi po tatakbo ang buhay natin. Hindi lalago at hindi makakarating sa pupuntahan yung ating pananampalataya kung wala ang gasolina ng salita ng ating Panginoon. Amen? It is important, no, na tayo po ay laging pong nagpapakarga, nagpapapultang ng salita ng Panginoon sa buhay natin. So, if we desire to know the Father, no, how He thinks and acts as well as His will for our lives, so kung paano po natin makikilala ang Panginoon, kung paano natin mauunawaan ang kalooban ng Panginoon at mangyayari ang nais ng Diyos sa buhay natin, we need to meditate the Bible or the Word of God daily. Sabihin natin, daily. This means we read it, think about it, kung ano po ang ibig sabihin nun, ano ang layunin at kahulugan. Hilingin po natin sa Lord kung paano natin i-apply yung ating pong binabasa. That's meditating. You need to think of it. Isipin po natin. Basahin natin, isipin natin. Tanungin natin ang Panginoon, anong nais mo, Panginoon, sa aking gawin ko ngayong araw na ito sa iyong mga salita. Minsan, meron pong mga salita ng Panginoon. Lalo na po, pag ako po, or meron pong nagpipreach, meron nagsishare sa atin. May mga bagay na mga sinasabi yung nagtuturo na minsan, hindi niya naman sinasabi, pero sa'yo mismo nangungusap. Di ba? Hindi ko naman sinabi, pero iba yung dating sa'yo. Amen ba? May mga bagay na sinasabi tayo o tinuturo sa atin na hindi naman specific na para sa'yo, pero sa tingin mo, ito'y para sa'yo. Ganun din po yung ating pagsaliksik sa salita ng Panginoon. Amen ba? Sino ulit dito yung nagnanais na mag-grow at mag-advance ng kanyang pananampalataya? Kaunti na lang. Okay? So, kailangan po, i-desire po natin na tayo po ay mag-grow. Para makapag-cross over tayo. Di ba? Sabi ng Panginoon sa mga disciples, wag na kayo magstay dito sa pangpang. Sabi ng Panginoon, pumunta na kayo sa kabilang ibayo. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Naligtas ka na, wag ka na manatili dyan. No? Humayo ka na. Mag-cell group ka na. Maging cell leader ka na. Magturo ka na ng PEPSOL. Di ba? 10 taon na tayo. Di ba? Parang
10 taon na ako dito sa church, parang attendee pa rin ako. Sino yung mga merong mga feeling na ganito, no, sa church? Huwag niyo na itaas ang kamay ninyo. Amen? Baka ito na yung panahon na sinasabi ng Panginoon. 10 taon ka na dyan. Huwag ka na dyan manatili, no? Medyo mag-move forward ka naman. Di ba? Yan, mas lalong nawala yung mga... Amen? So our faith grows also not only by meditating the Word of God, but also through applying the principles of God's Word. Okay, lalago din po tayo sa ating pananampalataya at mag-a-advance sa ating pong pananampalataya kung ating pong i-apply ang mga prinsipyo ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Once the Father revealed His direction for us, we must step out in complete confidence of His wisdom and provision. The Lord wants us to succeed, so He enables us to do so. As we watch Him working in our lives and honoring our obedience, our faith in Him grows. Meron pong honor pag tayo po ay nag-o-obey. Amen? Obedience o yung ating pagsunod ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen ba? And obedience are rewarded by God. Anong sabi po sa Hebrews 11:6? Yan. Sabing ganon? Anong sinabi doon? Hinahanap ng Diyos yung mga taong nagsasaliksik sa Kanya. Sapagkat ang sino mang nananampalatayan sa Kanya na siya ay nagagantimpala, no? Siya po ay pagpapalain ng ating Panginoon. God honors obedience. Amen? And honors, sabi nga, yung honor gives glory to God. So, kailangan po, alam po natin yung prinsipyo ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Ano yung mga prinsipyo ng Diyos? Halimbawa, di ba? Sa ating pong mga pang-araw-araw na pangangailangan, anong prinsipyo ng Diyos na pwede nating i-apply sa buhay natin? Kapag may sakit tayo, ano sabi? Manalangin tayo na tayo po ay pagagalingin ng Panginoon. Amen? At kung tayo ay, sabi nga, nagkukulang sa ating mga pinansyal na pangangailangan sa araw na ito, anong sabi ng Panginoon? Di ba? Kailangan ba pumunta tayo kay Kabise? Kay El Bombay? Kanino tayo pupunta? Kay El Shaddai. Yan. Andito sa Luneta, kay Lord talaga. Amen? That's the principle. No? Yun yung prinsipyo. Di ba? Minsan, ang prinsipyo ng mundo, ganito, pag wala kang pera, maghanap ka kung sino yung unang darating sa harapan mo, yun ang utangan mo. Amen? Lord, magpadala ka naman ng tao na, pagka dumaan siya, Lord, answered prayer, ito na yun. Amen ba? Pero ang prinsipyo ng Panginoon, iba, di ba? Sa Kanya lang tayo magtitiwala. Amen? Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? By applying the principle of God's Word, susunod po doon, our faith grows through observing God's way. Kailangan po pagmasdan po natin, ano ba yung kaparaanan ng Diyos? Sabi ko kanina, yung kaparaanan ng Diyos, di ba, ay malayo sa kaparaanan natin. Tama po ba? Tingnan natin, ano ba yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Paano siya nagwo-work? Yung mga unusual thing na nangyayari sa atin. No? Sometimes, yung mga taong hindi natin na-expect, yun yung ginagamit ng Panginoon. Minsan, yung mga bagay na dumadating sa buhay natin, circumstances natin, no, yun ay ginagamit ng Panginoon para makita natin yung kaparaanan ng Diyos kung paano siya gumagalaw at nagbibigay ng tagumpay sa buhay natin. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, laging maligaya. Walang malungkot na mga Kristiyano. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, malungkot yata eh. Sabi mo, walang malungkot na mga Kristiyano. Amen? Ang mga nagtatagumpay, laging
may sigaw ng tagumpay sa ating Panginoon. Amen? Sumigaw nga tayo. Hallelujah! Yan ang mga warriors ng Panginoon, hindi mga warriors, di ba? Minsan tayo, mga prayer warriors tayo, imbis na tayo mga warrior di ba? Ano yung prayer warriors, di ba? Pagising pa lang sa umaga, Panginoon, ano na yung almusal ng pamilya ko? Panginoon, ano ba ang kakainin namin? Panginoon, andito na naman si Judith. Due date na di ba? Due date na naman ng Meralco, ng telepono, utilities, di ba? Tama po ba? Si Judith, tsaka si Jonah. Kailangan si Jonah? June na Hallelujah. So, tingnan natin yung kung paano nagmumove ang kaparaanan ng Panginoon at dumalago yung pananampalataya natin, di ba? Lalo na sa ibang tao, pag nakikita natin, Lord, itong taong ito, hindi naman nakapag-aral, pero wow! Masyado siyang nagtatagumpay sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, di ba? Tama ba? Minsan nakakainggit yun, di ba? Parang, Lord, ito naman taong to, wala namang, nung hindi pa, wala pa sa Panginoon to, ganito yung buhay niya, pero nung binago mo, talaga naman, no? Ginagamit mo siya, no? Para maging pagpapala at maging mensahero ng Panginoon. Amen? Nagle-level up. Sabi mo, mag-level up ka talaga. Okay? Our faith grows through observing God's way. Susunod, our faith grows through observing God's work in the lives of others. Hindi nyo ba napapansin kapag mayroong kayong mga kapatiran, tapos meron siyang mga nangyayari sa buhay niya, nakakaiba, na nagbibigay sa'yo ng encouragement, di ba? Lumalago yung pananampalataya mo. Panginoon, hindi ako nawawalang pag-asa kung itong kapatid ko. Di ba? Si Brother Sunny, no? Sabi nga, kung isang bulati na lang ang pipirma doon, no? Andun na siya Pero hindi siya nag-give up. Di ba? Praise the Lord. Palakpakan natin. Talagang ang Panginoon napakabuti kay Brother Sunny, no? Marami po silang pinagdaan ng pamilya, no? Marami siyang dinaanan ng mga obstacle, no? Pero nakita pa rin natin, no? Kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay nila, di ba? Kanina nga, sabi ko nga sa inyo kanina, nung nakita ko siya nagdadrive, lumukso yung aking pananampalataya. Sabi ko, purihin ng Panginoon. May nagagawa talaga yung panalangin. Amen? May nagagawa talaga yung pananampalataya. Yung sama-sama tayong nananalangin at nananampalataya. Amen po ba? So our faith grows through observing God's work in the lives of others. The Lord will also instruct us through the lives of the biblical saints. Yung ating pong mga pinag-aaralan dito, yung mga tao ng Diyos sa Biblia. At the same time, yung mga taong ginagamit niya, no, na mananampalataya na ating pong kilala at mga nirerespeto, no? Si Bishop Jonathan, no, yung pananampalataya niya, no, ay napakalaki. Bakit? Paano natin masasabing napakalaki? Ito lang binigay sa atin ng Panginoon, napakalaki, di ba? Kung maliit ang pananampalataya ng ating bishop, di ba? Baka doon lang po tayo sa isang kwarto na yon. Pero dahil sa laki ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, di ba? Nakita ko kung paano nag-work ang Panginoon sa buhay niya. Kaya ganun din yung pananampalataya ko sa Panginoon. Nakita ko kung paano siya ginamit ng Panginoon at hindi ako nag-waver na hindi po natin makakamit, no, ang pagpapalang ito ng Panginoon sa atin, na nai-enjoy po natin. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin yan, malaki din po ang ating pananampalataya na mapuno ang ating pong dome. Amen? So, bawat isa dyan, sabi ko, i-schedule nyo na, ilagyan nyo na ng pangalan yung mga upuang yan. Amen? Baka maubusan kayo. Hallelujah. So, paano ba lalago ang ating mga pananampalataya sa Panginoon? Our faith grows through obeying God and leaving the consequences to Him. So, we leave out the words of Hebrews 11:6. Ang sabi po doon, He who comes to God must believe that He is
and that He is a rewarder of those who seek Him. So, Hebrews 11:6, ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, na ang sino mang lumalapit sa Kanya ay kailangan manampalataya na Siya ang ating pong tagapagbigay sa atin. He is a rewarder. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng mga rewards, ng mga pagpapala, kung tayo po ay sasaliksik sa Kanya. Amen? Ano ibig sabihin dito? Kapag po tayo natitiwala sa Panginoon, sa Diyos, hahayaan na lang natin sa Diyos yon. Hindi na tayo magkakaroon ng justification. Kung ano man yung mangyayari, yung consequences ng ating pong pagtitiwala sa Kanya, ano man ang mangyari doon, magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Alam natin that He will do mighty in our behalf. He is able. Sabi natin, He is able. Kayang-kaya ng Diyos na tayo po ay hindi lang mag-grow, kundi magtagumpay sa ating pong mga hinaharap sa ating mga buhay. Amen po ba? So, ito po, sabi dito ni Charles Stanley, sabi niya, this is the perfect expression of faith. Yung parang sinasabi natin, kapag ibinigay na natin sa Panginoon, Lord, bahala ka na, hindi na ako magka-question sa'yo, nagtitiwala ako, buong-buo ang aking kalooban, na ikaw ay gagawin mo ang lahat kung ano ang iyong ipinangako. Ano man ang mangyayari, no? Alam niyo ba yung pananampalataya nung tatlong kaibigan ni Daniel? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Di ba? Nung sila ay tinapon dun sa apoy, di ba? Bago yun, anong sabi nila sa hari? Di ba? Sabi niya, kami ililigtas ng Panginoon sa anumang mga gagawin niyo sa amin, sa kamatayan at sa apoy na ito. Pero ang sabi nila, pero kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami magbabow down diyan sa iyong ribulto. Di ba? Sabi niya, kahit na kami ay hindi iligtas ng Panginoon, magtitiwala pa rin kami sa Panginoon. That's the perfect faith. Di ba? Yun yung sinasabi natin na nagtiwala sa Panginoon, pero anuman ang mangyayari sa buhay nila, ay hindi nila sisisihin ang Diyos sa buhay nila. Lord, kita mo naman, nagtiwala naman ako, bakit naman ganito ang naging resulta ng aking panalangin sa iyo? Nanampalataya naman ako. Diba? Hindi ka tumupad sa usapan natin, Lord. Di ba, nagbigay ako ng deal sa iyo, ng kondisyon na kung ako ay pagpapalain mo ngayon, ay maglilingkod ako? Mali no? Tama ba? Sabi ng salita ng Panginoon, huwag nating subukan ng Panginoon. Amen? Saan lang natin dapat subukan ng Panginoon? Sa tithes and offering. Yun lang alam ko Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag niyo siyang subukan. Di ba? Bakit? He is a all-knowing God. Alam na alam niya ang buhay mo. Alam na alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo ngayon. Tama ba? Minsan tinuturuan natin si Lord Lord, dapat ganito yung ginagawa mo. Di ba? Meron mga batang gano'n di ba? Yung mga batang maliliit. Minsan, ikaw pa yung tuturuan dapat ganito ginagawa. Teka muna. Di ba? Minsan gano'n yung ginagawa natin sa Diyos. Di ba? Tinutulungan natin si Lord para magkaroon tayo ng answered prayer. Kausapin mo yung katabi mo. Totoo ba yun? Di ba gano'n? Minsan, medyo pinipilipit natin yung kamay ng Panginoon. Sige na, Lord. Di ba? Sige ka, pag hindi mo ginawa ito, mapapahiya ka. Mapapahiya ang pangalan mo. Di ba? Minsan ganun pa tayo, di ba? Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, magtiwala lang tayo and leave the consequences to Him. Amen? So we do as the Lord says, regardless of what it costs or required of us. All the while trusting that He will help us. We believe wholeheartedly that He will not only honor our obedience, but will also bless us abundantly. Amen? So kapag in-honor ng Panginoon yung ating pong obedience, hindi lang honor yon, may kaakibat na pagpapalang kasama. Amen? So merong blessing sa pagsunod. Sabi mo, may blessing
sa pagsunod. Okay. So our faith grows when God answers our prayers. Di ba? Lumalago yung pananampalataya natin pagka sumasagot ang Diyos. Sino dito yung nalulungkot pag sinasagot ni Lord? Di ba? Pag sinabi ni Lord, di ba, answer naman ni Lord, yes, no, and wait. Pag no, matutuwa ka ba? Wala na sumagot. Siyempre, dapat matuwa ka. Kasi bakit? Minsan, may mga panalangin tayo na sa tingin natin hindi sinagot ng Panginoon. Exactly po yun. Ayun yung intention ng Panginoon na hindi ka sagutin. Okay? Baka ang panalangin mo ay ganito, Panginoon, malaki na po yung premyo ng loto. Diba? Patamain mo naman ako. One time lang to, Lord, please. Di ba? Kaya minsan hindi tayo sinasagot ng Panginoon. Bakit? Yung intention natin. Ano yung nasa puso natin? Amen. Tama po ba? Lord, bigyan mo ako ng malaking bahay. Dito, sa lugar na ito. Di ba? Kung ang lugar nyo na ba, siksikan na kayo, paano ka pabibigyan doon ng malaking bahay ni Lord? Tama po ba? So, mas alam ng Lord kung ano yung pangangailangan natin. Sabihin mo sa katabi mo, talagang alam lang ni Lord kung ano yung pangangailangan mo. Amen ba? Lumalago ba yung faith nyo ngayon? Tumataas ba o nadi-discourage kayo? Okay? It is such a wonderful experience when the Father responds to our request. Amen? We see the full power and provision of heaven employed in helping us. This is why we should always pray. Amen? Without doubt, no? With expectation, with confidence, and even boldness, assurance, and even diligence and perseverance. Persistence and diligence. Amen po ba? So our faith grows also through worshiping God. Yan. Sino dito yung nag-worship kanina sa Panginoon during ating worship service? Yung ating pong unang part ng bahagi ng ating pagsamba. Diba? Alam niyo po, malaki ang importansya ng pagsamba sa Panginoon. Bakit po? Diba? Pagka kinakanta po natin yung mga awitin natin dito, diba? The resurrection power of God. Diba? So, ibig sabihin nun, napapaalala sa atin, nga, yung mga patay dahil sa resurrection, muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, ay binuhay niya. Diba? Dahil sa dugo ng Panginoong Kristo, tayo po ay pinagaling ng Panginoon. Tapos pag kinakanta na, Be exalted, O God, above the heaven. When we come to worship God, Lord, sa buhay natin, nagra-rise yung ating pananampalataya. Di ba? Nagbi-build yung confidence mo sa Panginoon. Di ba? Bakit? Kasi ang Panginoon, tinataas natin. Pag tinataas natin ang Panginoon, siya ay nangingibabaw sa lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay natin. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? So mag-grow tayo kung marunong tayong sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat walang nalilate sa 8 o'clock. Amen. Yung iba sa ilong na lumalabas. Amen. Bakit? Kasi importante sa atin ang sumamba tayo sa Panginoon. Tama po ba? Kung dadating po tayo dito, maagang-maaga na kayo sa 10:30, okay, wala na po kayong aabutan nun. Amen? Bakit? Sa umpisa pa lang, na-miss nyo na yung excitement, no? To be in the presence of God. Hindi lalago ang pananampalataya natin kung hindi tayo marunong sumamba at rumispeto sa ating Panginoon. Amen ba? The songs we sing in praise to the Father offer us an opportunity to profess our absolute trust in Him. We remember all the ways He has been faithful to us and that never fails to bolster and confidence
in the Lord. Amen? Ang Diyos ba ay supporter ng mga talunan? Tanong ko, sinusuportahan ba ng Diyos yung mga taong talunan? Hindi po. Siyempre, pagka lagi kang talunan, no, hindi ka nagtitiwala sa Kanya eh. Di ba? Lagi na lang ang buhay mo, Lord, talunan na naman ako. Ang ibig lang sabihin no, na hindi ka talaga fully, no? Hindi ka talaga buo na nagtitiwala. Ang iyong kalooban ay hindi nagtitiwala sa Panginoon. Pagka lagi tayong talunan. Sabihin mo, mag-crossover ka naman. Yung dating talo, maging wagi ka. Amen? From failures to success naman tayo. At susuportahan tayo ng Panginoon. Agad-agad. Amen? So, kailangan matransform yung buhay natin sa magitan ng pagsamba natin sa Panginoon. Alam niyo po, sa Bible, sabi nga doon, as we continue to worship our God, no, yung nature ng Panginoon ay nakukuha natin. Kasi yung worship, it's about intimate relationship with God. So, intimacy yun eh. Di ba? Di ba yung mag-asawa, pagka everyday magkasama na sila? Di ba? Tingnan si Karen at si Alvin. Di ba? Parang RD at ano lang yan. RD at si Calvin. Di ba? So, nagiging magkamukha kayo. Tama po ba? Sino mga mag-asawa dito? Sige po, wag yung ikahiya na kayo mag-asawa. Sige po. O, tingnan niyo yung mga mukha ninyo. Sige, magtinginan kayo. O, kamukha mo na ba? Amen? Ba't nahihiya kayo? Ganun talaga yon, di ba? Pastor Dave naman, ang dami namang pipiliing mukha. Bakit naman ito? Hindi, sa totoo lang po. Di ba, pag araw-araw kayo magkasama, you have an intimate relationship, meron kayong patuloy na communication, no? You respect one another, no? Nagiging magkamukha kayo. Wala, hindi makumbinsi. Di ba? Sabi ko, baka kulang ho kayo ng fellowship. Yan. Baka hindi naman ho kayo nagtatabi o nagde-date, di ba? Kaya hindi na kayo masyadong nagiging intimate. Di ba? So, ibalik po natin yung dati tayong nanliligaw. Amen? So, ganun din po sa ating Panginoon. Ayan. So, our faith grows through worshiping God. So, malapit na po akong matapos. Okay? Ang sabi po dito, para lumago po yung ating pananampalataya sa Panginoon, our faith grows when we confess our faith failures to God. Sabi doon, our faith grows through, sabi nga doon, when we confess our faith failures to God. Honestly, no, ako po ay meron din po akong mga failures pagdating po sa pananampalataya ko. Nung bago-bago pa ako sa Panginoon, marami akong mga failures, no? At habang tumatagal din, mayroong mga failures pa rin, no? Pero alam nyo, ang maganda po sa ating Panginoon, He is a forgiving God. Kahit na may mga failures tayo, na minsan sinasabi na, yes, Lord, yes, Lord. Susunod ako, pero minsan sinasabi nila, sige, ito na yung testing, ito na yung pagkakataon para sumunod. Minsan sabi, Lord, marami akong busy ako ngayon eh. Pwede bang na lang, next time na lang? Amen? The Father will not reject us because dahil tayo po ay nag-failed, no? Hindi naman tayo i-reject ng Panginoon kung tayo ay nag-failed. Amen? He wants to forgive us, give us another opportunity, and bring us back into unhindered relationship with Himself. When we fully experience His unconditional love, it will deepen our trust in Him and help us continue growing in our Christian walk. Sa ating pong paglakad. Amen? Kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, humingi tayo, kinukumpisal natin, sinasabi, Lord, sorry, patawarin mo ako dahil nag-fail na naman po ako. So ang Panginoon, with an open arms, tayo po ay tatanggapin ng Panginoon. Amen? So kaya yung pananampalataya natin, mas lalo pa
no, nalalago sa Kanya. Because we experience the unconditional love of our God. Amen? It will deepen our trust in Him and help us continue growing in our Christian walks. Amen po ba? So ano ang kailangan po nating tugon sa mga bagay na ito sa ating pong napag-aralan ngayong umagang ito? Na kung paano natin palalaguin at tayo magle-level up sa ating pong pananampalataya. Paano tayo mula sa lugar na ito ay tutungo doon sa kabilang ibayo? Sino ang willing dito na sumampa sa bangka at dalhin tayo ng Panginoon doon sa testing ng ating pananampalataya? At ilan sa atin dito ang magtitiwala sa Panginoon at kung sabihin ng Panginoon, sabi, come, halika. Nasabi niya kay Pedro, halika Pedro, lumakad ka. At sino kaya sa atin, no? Ang magiging katulad ni Pedro na susunod sa ating Panginoon sa pagtawag sa atin ng Panginoon upang mates o upang mapatunayan ang ating pananampalataya ay buong-buo para sa ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo po ay lumago at maabot natin ang ating full potential ng ating pong buhay. Sapagkat ito ang magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kapag po na-accomplish po natin yung mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin, ito yung magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Nais ng Diyos na tayo magtiwala sa Kanya. We need to rely on Him so completely that others recognize His presence in you, in your life, and realize their need for Jesus. Kailangan po lumago tayo sa ating pananampalataya upang yung mga tao ding nais na maabot ng Diyos ay ma-felt o ma-feel nila yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? At ito po ang challenge sa atin, no? Here is the challenge for each one of us, no? Sa ating pong kinauupuan ngayon, no? Meron po tayong oras, no? Naisipin po natin ngayon yung mga bagay, anything na sinasabi ngayon ng Espiritu ng Diyos sa iyo, na nagbigay sa iyo ng attention. Ano yung mga bagay na hindi nagpipit sa buhay natin ngayon at kailangan po nating ma-overcome? Yung relationship ba natin? Una, sa Diyos. Yung ating bang paglilingkod sa Panginoon? Yung ating bang relasyon sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak? Sa personal ba nating mga nangyayari ngayon? Hindi tayo makausad ng pananampalataya dahil meron tayong mga dinidil na issue sa buhay natin? Ang sabi ng Panginoon, we need to go to the boat. Pumunta tayo dun sa bangka. Huwag tayong manatili sa pangpang. Kung gusto nyo maka-crossover sa kabilang ibayo, sabi, sumakay ka ng bangka. Magtiwala tayo sa Panginoon na makakarating po tayo sa kabilang ibayo. Amen. Naniniwala ba kayo na yung sitwasyon nyo ngayon ay pwedeng baguhin ng Panginoon? So, kailangan po mag-crossover tayo ng ating pong buhay. Yung ating pananampalataya, kailangan pong lumago. Yan po ang susi upang tayo po ay lumago.